Yan, good day sa inyo lahat mga paps. So, welcome back sa ating channel. No? So, may tanggap tayo ngayon isang Devant 32 Smart TV. Ang problema niya ito, kalahati ng screen may problema. Oh. Ayan. So, ito yung kanyang problema. Kalahating screen, merong wire lines. Tapos, kapag kinakapa natin yung kanyang source scope dito, magbabago yung kanyang ayan o, makaka-display siya ng maayos. So, yung kinakapa natin yung kanyang source scope, lalabas yung kanyang display. Ayan o, nag-normal. Pag bibitawan natin, babalik naman yung problema niya. Ayan. Maya babalik yung kanyang problema. Ayan o, bumalik yung kanyang problema, no? So, sa mga ganitong problema, nasa source scope, yung problema nito, naglo-lose contact yung source scope, no? So, try lang natin ihinang yung kanyang source scope IC, no? Baka sakaling magawa pa natin. So, ihinang muna natin to. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. So, ito, continue tayo mga boss, no? Saksak ko lang, no? Ayan, matapos natin ma-reheat yung source scope natin, dito tayo nag-create banda sa may taas niya. So, natry dito sa may ilalim, kaso lang, parang delikado kasi yung Kapton tape na heat resistance natin is na siya, pag nainit, natutunaw. So, PK pala yung nabili natin, no? So, dito lang tayo nag-reheat. So, ito na po yung kanyang resulta. Bali, nilinisan na po natin bago ilagyan kasi natin ng ito, lux, no? Para smooth yung pag-reheat natin. Then, pagkatapos, nilinisan natin yung kanyang source scope, no? So, ito na po siya. Testay natin. Power on ko lang. Ayun, bumukas na. Ayun, si Devant, tapos powered by Vida. So, far, wala tayong makita, no? So, antayin natin saglit na labas yung kanyang mga application. So, nagbuo na siya yung kanyang smart. Ayun, no? Nag-smooth na po yung panel natin. So, dito tayo banda sa may natin. Kasi kanina nakatingahaya to sa may right side yung position dito. So, ngayon nakatalikod na. Dito na sa may left side natin. So, ito yung i-reheat natin na source scope. Yan. So, yun, no? So far, wala na siyang nakuha natin, no? Buti nakuha natin sa pag-reheat ng source scope natin. So kinakapakapayan natin yung source scope kung wala na bang loose contact. Yun, no? Hindi na talaga siya So nawala na yung loose contact niya. Kasi kanina kinakapan natin to, lumalabas yung kanyang problema. So matapos natin ma-reheat, kahit na kinakapan natin yung source scope niya, so hindi na bumalik yung problema. Wala na po yung kanyang disturbance sa kanyang screen. Then tinest din natin ito ng mga 1 oras bago natin pinawire on ulit. So hindi talaga lumabas yung kanyang problema, normal na siya. So buti at nakuha natin sa reheating. So wala tayong panggamit na pang heatsink nito. Pero yung yung kanyang frame, parang meron siyang heatsink. Kaya siguro lagyan natin ng punting heatsink na para dadaanan or tatakbuhan ng kanyang init ng ating source scope. Yung kasi yung tawag dun, yung parang aluminum na ginagawang heatsink.
hindi ko na mahanap yung mga spare natin. May naitago tayo, tabi tayo, pero hindi ko na maalala kung saan ko nailagay. Bihira. So, yun. And sana kahit paano may nakuha kayong ideas ting ginawa ngayon mga katekno. And maraming salamat pala sa mga tsagang nanood. Miguel Vivas always, and this is your service Ryan Crusade Tech. See you in our next video. Bye-bye.